Inaasahang maidedeklara na sa mga susunod na araw ang food security emergency na magbibigay daan para makapaghatid na ng mas murang NFA rice sa merkado. Naungkat yan sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quinta Committee. Yan at iba pang updates mula sa Kamara sa ulat ni Melales Moras. Pinamamadali na ng mga kongresista sa National Price Coordinating Council ang pagdedeklara ng food security emergency. Sa ikalimang pagdinig ng House Quinta Committee, pinuna ni House Appropriations Committee Acting Chair Stella Kimbo kung bakit hanggang ngayon wala pa ring resolusyon ukol dito ang NPCC. Mahalaga kasi ang hakbang na ito para makapaghatid na ng mas murang NFA rice sa merkado. Pagtitiyak naman ng Department of Trade and Industry na bahagi ng NPCC sa mga susunod na araw, inaasahang mailalabas na ang resolusyon. Kailangan nyo nang i-declare na meron tayong emergency because clearly merong extraordinary price levels as a result of the non-translation of the tariff reductions on the current price levels. Meron na, Mr. Chair. Tapos na yung draft. In 2 days, lalabas na yan? Kaya na siguro. Kaya na, Mr. Chair. Kasabay naman ang nalalapit na 2025 midterm elections, ipinagpatuloy ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang kanilang talakayan ukol sa ilang isyong may kaugnayan sa halalan sa ilang lugar sa bansa. Tulad sa Cagayan de Oro City na nakaranas umano ng sobra-sobrang paglobo ng bilang ng newly registered voters sa isang barangay, bagay na dapat tutukan para matiyak na wala ritong irregularidad. Dito po kasi sa Barangay Carmen, meron po kasing 21,000 new registrants sa isang barangay lang po. This number is statistically improbable and yung mga congressman nga sinasabi nila dito sa Committee on Suffrage na disturbing yung increase. Mainit namang sinalubong ng liderato ng Kamara si Malaysian House Speaker Tan Sri Dato Johari bin Abdul kasama ang iba pang opisyal ng Malaysian Parliament sa kanilang pagbisita sa batasang pambansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malaking bagay sa Pilipinas at Malaysia ang pinalakas na interparliamentary relations ng dalawang bansa. Isang resolusyon pa ang inihandog ng Kamara bilang pasasalamat sa Malaysian delegation. We want to celebrate Philippine-Malaysian relations. The relationship, I know, keeps getting stronger year by year. Bago ito, nakaharap din ni Romualdez si dating House Speaker Jose de Venecia Jr. sa pagpapasinaya ng isang bagong museo at gusali sa Batasan Complex na ipinangalan sa dating House Leader. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.